Agad naman na hinawakan ng Demon Queen ang kwelyo ng ating bida kasabay na sinabi na kung siya talaga ang pinili, bakit kahit na kaunting magic ay wala siyang maramdaman sa katawan ng ating bida. Makikita naman ang pagkabigla ng ating bida sa ginawa sa kanya ng Demon Queen. Dagdag pa ng Demon Queen sa seryosong mukha, isa din siya sa lahi ng mga tao. Nagsalita naman ang ating bida kasabay na sinabi sa Demon Queen na hindi niya maintindihan ang mga pinagsasabi nito. Dagdag pa niya na ang singsing na sinasabi nito ay aksidente lamang niyang nabili sa street store. Makikita naman ang pagkabigla ng Demon Queen matapos masabi ng ating bida na nabili lamang niya ito sa isang maliit na tindahan na nasa kalsada. Kaya agad na din naman niyang binitawan ang ating bida at agad na lumapit sa kanilang high priest at tinanong niya ito kung may nangyaring mali sa pag-summon. Dagdag pa niya na paanong ang pag-summon ay humantong sa pag-summon ng isang walang kwentang tao kasabay na itinuro ang ating bida. Makikita naman ang pagkagulat ng ating bida matapos tawagin siya na isang walang kwentang tao. Sumagot naman ang High Priest at ipinaliwanag nito sa Demon Queen na ang paraan ng pag-summon ay nagawa ng maayos kaya ang The One na magliligtas sa pagkaubos ng Demon Tribe ay nasa kamay na ng ating bida. Nagsalita naman ang ating bida na naguguluhan at sinabi nito na kung maaari ba na ipaliwanag nila kung ano ang nangyayari at kung anong mga uri ng nilalang sila. Tumingin naman ng matalim ang Demon Queen kasabay ng sinabi sa ating bida na makinig ito sa kanya, isang tulad niyang basurang tao. Dagdag pa nito habang nagpapakilala, siya raw ang ikapitong tagapagmana at queen ng Demon Tribe na si Isabella Osa. Nagpatuloy pa siya sa pagpapaliwanag sa ating bida na ngayon ang araw na dapat pipirma siya sa kasunduan na iminungkahi ng Human Tribe. Dahil walang nakakaalam na ang kanilang High Commander na si Lilian at ang mga basurang tao ay nagkaroon na pala ng sekretong kasunduan. Kaya matapos mawala ang bantay at bumaba ang depensa ng Demon Queen, agad nila na inatake ang Reyna dahilan upang magtamo ito ng pinsala. At matapos noon, ang High Commander na si Lilian ay agad na sinira ang malaking parte ng magic ng Demon Queen. Ngunit laking pasasalamat na lamang na dumating ang apat na guardian ng Demon Queen at inialay nila ang kanilang mga buhay para lamang mailigtas ang Demon Queen. Ito lamang ang naging dahilan kung bakit ang Reyna ngayon ay buhay pa. Dagdag pa ng Demon Queen, pinatawag nila ang ating bida sa mundong iyon para iligtas siya at protektahan. Makikita naman ang ating bida na seryosong nag-a-analyze sa mga sinabi ng Demon Queen. Nasabi naman niya sa kanyang pag-iisip na ngayon matapos niyang malaman ang sitwasyon, ang mundong kinaroroonan niya ngayon ay isang fantasy world na kailangan niyang iligtas bilang isang hero. Katulad lamang sa mga kwento na kanyang nababasa sa mga libro. Dagdag pa niya habang pumapasok sa kanyang isipan ang magiging itsura niya bilang isang tagapagligtas. Nasabi din niya na kung ganoon ang kasalukuyan niyang sitwasyon, kailangan niyang maging isang hero o bayani na magliligtas ng isang angkan na malapit ng maubos. Kasabay nito ang kanyang biglang pamumula nang pumasok sa kanyang isipan ang sexy na Demon Queen. Nasabi din niya na maaari rin niyang maging asawa ang magandang Demon Queen na iyon. Agad naman niyang binalik ang kanyang seryosong mukha kasabay na sinabi sa Reyna na sa ngayon, bakit hindi muna sila magtago sa malawak na kagubatan ng mundong iyon bilang pansamantalang plano at tsaka na lamang nila planuhin ang gagawin kapag nakabalik na ang tunay na lakas ng Reyna.
Ngunit seryoso lamang na sumagot ang Demon Queen at sinabi nito sa ating bida na kung madali lamang sabihin iyon, hindi na sana nila siya sinaman. At kung sa tingin din ba ng ating bida na hahayaan sila ng mga tao na iyon na makatakas sila sa lugar na iyon? Nagsalita naman ang isang babae na may berdeng buhok at sinabi nito sa ating bida na kung nahihibang na ba ito dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon, sila ay napapaligiran ng mga taong nagtaksil sa kanila. Dagdag naman ng isa pang babae na ngayon ang kanilang queen ay nakadepende na sa kanilang chosen one. Ngunit hindi lamang nila inaasahan na isang walang kwentang nilalang pala ang kanilang chosen one. Makikita naman ang pagkagulantang ng ating bida matapos marinig ang sinabi sa kanya. Maya-maya naman ay napatigil sila sa pagsisi sa ating bida nang makaramdam ang reyna ng sakit sa kanyang katawan. Agad din namang lumapit ang isa sa mga tauhan ng Demon Queen kasabay ng pagtatanong kung maayos lamang ba ito at kung ano ang nararamdaman nito. Sumagot naman ang reyna habang nang nahihirapan at sinabi nito na sa kasalukuyan, ang kanyang aura ay unti-unti nang nawawala, at maya-maya pa nga ay mas tumindi pa ang sakit na kanyang nararamdaman. Kasabay nito ang paglabas ng kanyang malakas na aura. Sa pangyayaring ito, matapos mawala ang kanyang aura, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Maging ang kanyang demon form ay unti-unting nawawala. Napapalitan na ito ng anyo ng isang tao. Makikita din ang pagkawala ng buntot nito kasabay ng pagpapalit ng isang makinis na balat. Makikita naman ang pagtataka ng mga kasamahan ng Demon Queen. Maging ang ating bida ay napamura na lamang sa mga kakaibang nangyayari na kanyang nakikita. Makaraan nga ang ilang sandali matapos magpalat anyo ang Demon Queen, nasabi naman sa isip ng ating bida habang tumutulo pa ang dugo sa ilong nito. Nasabi niya na bagamat lumiit na ito, malaki pa rin. Nasabi naman ng Demon Queen na anong nangyayari sa kanyang katawan. Kasabay nang napatingin siya sa kanyang braso na may balat ng isang tao. Dagdag pa niya, paano siya nagbago sa ganitong sitwasyon ngayon? Agad naman na nagpaliwanag ang High Priest tungkol sa nangyayari sa katawan ng reyna. At sinabi nito na ang pagbabago ay dahilan sa pagkalat ng aura ng reyna. Dagdag pa niya, magiging pansamantala lamang ito at babalik din ito matapos maibalik ng Demon Queen ang tunay na lakas nito. Sa ngayon, ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago ang anyo ng reyna. May pag-aalala naman na tinanong ng Demon Queen kung ano ang mangyayari kapag ang kanyang aura ay hindi niya naibalik. Paano na lamang niya pamumunuan ang iniwang kaharian ng kanyang mga magulang sa kanya? Nalulungkot din naman na nagsalita ang mga kasamahan ng Demon Queen at sinabi nito na nawala ang aura ng kanilang kamahalan dahil sa paggamit nito sa pag-summon ng Chosen One. Kasabay nito agad nila na itinuro ang ating bida at sinabi na kailangan nilang patayin ang walang kwentang basura na iyon. Makikita naman ang takot sa mukha ng ating bida. Nasabi din niya na bakit siya nadamay, ganoong hindi naman niya sinabi na tawagin siya nito para lamang ayusin ang problema nila. Dagdag pa niya sa pagkalito, isa siyang biktima doon kaya bakit siya ang sisisihin nila. Hindi din naman niya gustong masaman sa mundong iyon, uuwi na lamang siya at maglalaro. Napatigil naman silang lahat sa pagdating ng dalawang tauhan ng reyna. Agad na iniulat na ang human tribe ay matagumpay nang nasira ang kanilang depensa. Dagdag pa ng dalawa na umalis na ang kanilang kamahalan sa lugar na iyon at sila na ang bahala na pumihil sa pagpasok ng mga tao habang tumatakas sila.
Nagsalita naman ang Demon Queen at sinabi nito na masyadong mabilis ang pagdating nila habang isinusuot nito ang damit ng ating bida, at makikita na ang pambaba nitong suot ay maluwag pa sa kanyang katawan. Makikita naman ang ating bida na walang damit sa gilid habang giniginaw. Nagsalita naman ang babaeng nakaberdeng buhok at sinabi nito na umalis na ang kanilang kamahalan at sila na ang bahala doon. Agad naman na nagpasalamat ang reyna sa sinabi ng kanyang tauhan. Sinabi din nito na isang biyaya ang nagkaroon siya ng mga kasamahan na kagaya nila na handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Lumapit naman ang high priest sa Demon Queen kasabay ng sinabi nito na siya ay walang pinagkaiba sa mga tao ngayon, kaya mabilis na lamang itong makakatakas at huwag na lamang niyang ipaalam sa iba ang totoo niyang pagkatao ngayon. Dagdag pa ng high priest na magpapaiwan na din siya sa lugar na iyon para depensahan ang kanilang kaharian. At upang magkaroon na rin ng oras ang kanilang majesty na makatakas at makalayo. Mabilis naman na hindi sumang-ayon ang reyna sa sinabi ng kanilang high priest. Dagdag pa niya na hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga tao na magbubuwis ng buhay habang siya ay tatakas lamang. Hindi naman pinakinggan ng high priest ang sinabi ng reyna at nagpatuloy lamang ito sa paghahanda upang umalis at ay teleport ang reyna sa labas ng kanilang kaharian. Matapos naman ang ginawa ng high priest, makikita ang magic circle na nabuo sa kinatatayuan ng reyna. Napatingin naman ang reyna at ang mga kasamahan nito sa pagbubuo ng magic circle sa kanilang kinatatayuan. Kaya agad naman niyang tinanong kung ano ang ginagawa ng kanilang high priest. Agad din sana siyang aalis sa loob ng magic circle, ngunit agad naman siyang pinigilan ng isa sa mga tauhan niya. Ngunit ang ating bida ay mabilis na tumakas at nasabi din niya sa kanyang pag-iisip na kapag siya ay makatakas sa lugar na iyon, agad siyang magtutungo sa human tribes para humingi ng tulong na maibalik siya sa sarili niyang mundo. Ngunit napansin naman siya ng mga tauhan ng reyna kaya agad na inutos ng isa sa kanila na hulihin ang basurang iyon at dalhin kasama nila. Dagdag pa ng isa na huwag nilang hahayaan na makatakas ito. Natatakot naman siyang nakiusap sa kanila na hayaan na lamang siyang makatakas sa lugar na iyon. Bumalik naman sa high priest na nagpapasalamat ito sa maayos na pagtrato sa kanya ng reyna. At sa halos 4 na pinunong pinagsilbihan niya, sa huling pagkakataon ay sana'y huwag siyang pigilan ng kamahalan. Wala naman na nagawa ang reyna. Dagdag pa ng high priest na payagan na siya ng reyna na pagsilbihan ang kanilang queen sa huling pagkakataon. Kasabay nito, agad na niyang inactivate ang teleportation array upang dalhin sa labas ng kaharian ang reyna. Di naman nagtagal ay mabilis na na-teleport ang reyna. Habang nangyayari ito, nagpupumilit pa rin ang reyna na magpaiwan, at makikita din ang mga luha nito sa mata. Maya-maya pa nga ay matagumpay nang nakaalis ang reyna at ang mga kasamahan nito. Ang high priest naman ay napatingin na lamang sa pag-alis ng reyna. Makikita naman ang pagtahimik ng paligid. Maya-maya pa, isang malakas na pagsabog sa pintuan ng silid kung nasaan ang high priest. Kasabay nito ay makikita ang mga silweta ng mga nilalang sa makapal na alikabok na dulot ng malakas na pagsabog ng pinto. Napatingin naman ang high priest sa mga nilalang na ito. Maya-maya, nang mawalan na ang makapal na alikabok, ay makikita ang mga tao. Kasabay nito ay nagtanong ang isang lalaki na may makapal na balbas kung nasaan na ang reyna, pagtatanong nito sa high priest. Ang nilalang na ito ay si Trost Angus, ang pinuno ng human tribe.
Umiling naman ang High Priest bilang tugon sa tanong ni Trost. Lumipat naman sa labas ng kaharian ng Demon Tribe. Makikita ang pagkislap ng isang liwanag. Maya-maya pa, mas lumakas pa ito at nagpakita na din ang mga silhouette ng mga nilalang dito. Mukhang ito na ang grupo ng Reyna na na-teleport ng High Priest sa labas ng nasasakupan ng Demon Tribe.